Ayan, mabuti na lang gumagana yung aking cellphone. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay April 13, kung hindi ako nagkamali, no? April 13, 2026 at ang oras ay 6:03 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. May the peace upon us. Ayan. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lufus of Sulu Empire, the rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang espiritu ng katarungan ay iiral sa bawat isa. Bago ang lahat, wala mo na akong sawang kayo ay pasasalamatan ko, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid na patuloy na nagsusubaybay, patuloy na ipinapanalangin ang misyon natin, patuloy na nagtitiwala, no? At tinatanggap ang mga mensaheng ipinapaabot sa ating lahat. Okay. Hindi ko na ito patatagalin pa. Okay. So far, medyo dilim-dilim kung na-notice nyo dahil wala yung isang bumbilya ng bahay ko dahil ginamit muna namin, ayan, sa pagtitipid. Kaya ginamit muna namin pansamantala itong isang bumbilya na nasa bahay. Kaya pagtiyagaan nyo na lang ako. Okay? Di bali nang medyo madilim ang aking background, wag lang magdilim ang ating mga kaisipan, lalo na sa mga samot-saring nangyayari sa ating bansa. Okay, hindi ko na ito patatagalin pa. Medyo depende ito, no, sa ipapaminsahe sa atin lahat. Alam niyo ba, mga mahal kong kapatid, na-notice niyo naman siguro, di ba, na talagang madalang ako ngayon mag-i-FB live dahil nga medyo busy ako. Maraming mga preparations, no, ang ginawa. And, kung na-notice ninyo, ang mga trying hard copycat naman, talaga lang naman. Okay, sa pagkakataon na ito, medyo lang ako, kasi nagbigay ako ng 1 week eh. Actually, dapat mula ngayon hanggang sa Friday. So, gusto kong obserbahan lahat ng mga vloggers. Di ba nag-vlog na ako before? May mensahe na ako before. Last siguro mga 2 days ago na. So, ngayon kasi, meron lang akong hindi palalagpasin. At I'm sure, marami na naman na magtaas ng kilay nito. Okay. Alam niyo naman wala tayong kinikilingan sino mang mga politiko. Meron mang nabanggit si Lidime na paghanga sa isang politiko. That is, from the bottom of my heart. At nakikita naman sa realidad. Hindi yung magsasalita lang ako just because dahil sa ipinaglalaban ko lang isang politiko. No! Kung hindi, nandoon tayo sa realidad. Okay. I'm so sorry kung para sa iba ay akala ng iba ay kakampihan ko ang side niya or akala din ng isa kakampihan ko ang side nito. Hindi po ganon. Wala kasing ibang pinaglilingkuran si Lidimin dito. Hindi po tao ang itinataas ni Lidimin dito. Okay? Kung hindi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. And speaking of that, this afternoon, kanina, habang, nagbaybay kami ng asawa ko, no, sa gitna ng mainit na panahon, ayan. So, tinitingnan ko yung yung sa wall ko sa SOCMED, dahil nga nag-o-observe ako. Ito na ngayon, no? Talagang napanood ko, direct to the point, no? About sa binanggit ni Pulong Duterte, if I'm not, either Pulong or Baste, no? Kung hindi ako nagkamali, sino ba yung ang sabi niya, wala daw silang ibang nais, kundi ulo lang daw ni PBBM. So, alam ninyo, medyo yung iba, pinapahaba ninyo, lalo yung pinapainit yung sitwasyon. No? Yung pagkabigkas niya na wala daw silang ibang nais, kundi ulo lang daw ni PBBM. Marami na naman nang magtaas ng kilay sa akin nito. Sinabi ko naman nag-o-observe ako. Alam niyo sa lahat ng pangyayari,
Katulad ng sinasabi ko, wala pong lihim na hindi nabubunyag. And this is Millie Dimin Canuto. Both families, both sides, no? Mga ugat na mga kasinungalingan, talagang bubungkalin yan, bubunutin yan. At para sa pangyayaring ito, kanina, this is not my own understanding, pinapaminsahe ito, okay? Dahil sa pagdeklara, no, ng isa sa mga siblings ng Duterte, if I'm not mistaken, Pulong or Baste, i-correct nyo nga ako kung sino doon, si Pulong ba yun? Or si Baste, yung nagsabi na, he want the head of our PBBM, no? Ang gusto daw nila ay yung ulo mismo ni PBBM. So, gusto kong klaruhin. So, kayo na ano ba yung hinihingi niya? Sino ba yung nagsabi? Si Baste ba yun? O si ano? But anyway, mga mahal kong kapatid, meron akong sasabihin sa inyo, okay? This is Millie Dimin Canuto. Talagang below the belt na, talagang sobra-sobra na, no? Yung mga pahayag na para sa mga Duterte siblings, huwag kayong magagalit, ha? Alalahanin ninyo kung tutuusin, ang tatay nyo naman talaga ang, kumbaga sa isang palabas, ang tatay nyo naman talaga ang main character ng pinakabida. What I mean bida is siya naman talaga yung nagbangka na may pangalan po good man yan or bad, naging tatak yun, no? Hindi naman talaga kayo na mga siblings niya, no, kung bakit naging well-known ang family Duterte, no? Kung hindi dahil sa tatay ninyo. Okay, direct to the point. Dahil sa sinabi mo na gusto niyo lang is ulo ni PBBM, nalungkot ako, okay? Kasi hanggat maaari, tayo naman is gusto natin mag-reconcile tayong lahat, eh, 'di ba? Kumbaga, pero nakita ko lalim na, eh, mas lalong lumalalim. Okay, direct to the point. This is Millie Dimin Canuto. Hello kay Sultan. Tatawag ako si Sultan, ha? Sandali lang po, Sultan, tatapusin ko lang ito. Okay. This is Millie Dimin Canuto. Alam nyo ba na sa pagdeklara niya na gusto niya ng ulo ni PBBM, this is Millie Dimin Canuto. Yan ang magiging sanhi na yung ulo na hinihingi ninyo, ang ulo ni PBBM, magiging sumpa sa inyong pamilyang yan. Yan ang magiging ugat. Yan ang magiging ugat kung bakit kayo mismo na magkakapatid ay magpapatayan din. Lidimin Canuto declared, abangan ninyo ang sinasabi ko na yan because itong inihayag ko sa inyo is not my own understanding. Pinapaminsahi po yan, no? Ulitin ko, Lidimin Canuto declared, yung nagsabi na gusto nila ng ulo ni PBBM, kasi wala namang ibang main dito, eh, yung main objective dito kung hindi yung kapangyarihan, no? Ulitin ko, sa pagsabi nyo po na gusto nyo ng ulo ni PBBM, magiging sumpa ito sa inyo. You know why? Kayo mismo na magkakapatid ang magpapatayan. Lidimin Canuto declared for that matter. At abangan nyo to. You know why? Alam nyo kung bakit? Kayo mismo ang magkakapatid ang maghihilaan. Mark my word! Kayo mismo magkakapatid ang magsisiraan. Alam nyo ba na sa ginawa ninyong yan, hindi ko kinakampihan si PBBM dito. Okay? Hindi ko siya kinakampihan dito. Always remember the word of God, the promise, the prophecy, no? In the book of Kawikaan. Huwag ninyong ikabagsak o huwag ninyong ikagalang ang ikakabagsak ng inyong kaaway. Bakit? Sa halip na parusahan sila, kayo ang mapaparusahan. Just think about it. Kaya, pagdating talaga ng batas ng Diyos, ako in myself, ako talaga sabihin ko talaga, kaya ako sinasabi ko, I am a sinful, no?
Ako'y isang makasalanan, hindi ko sinabing ako'y ganito, religyoso, walang ganon, no? Kaya, para sa magkakapatid na yan, at para doon sa ating mga masugid na mga viewers, abangan nyo to. Sa sinabing mong ganyan, magiging kasumpa-sumpa. Sobra na kasi no? At doon sa mga politics, yung mga pagmumukha na linya kita ko doon, Diyos ko day! Akala nyo mga matitino. Itong sasabihin ko sa inyo, sa pagbigkas mo na yan, ikaw mismo ang nagbigay ng daan. Ikaw mismo ang nagbigay ng puwang para kayo mismong magkakapatid ang magpapatayan. Alam nyo kung bakit? Lalo na ngayon, nagiging siya na yung pangulo ng kanilang parang party list siya, no, ng coalition. Ito lang ang sasabihin ko. Nang dahil dyan, mas lalong hindi kayo makakabangon. I am not a God. Hindi ako makapangyarihan para pangunahan ko ang mga posibleng mangyari. This is me, Lidimin Canuto, dahil sa pagbigkas mo ng ganyan. At para din doon sa mga vloggers, lalo nyong sinakyan at pinagugulo at lalo nyong, kumbaga parang apoy na lalo nyong sinindihan ang naging kasalanan ng tao. Mga vloggers na sasabihin na palibasa kasi joke na sino ba yun? Si Pulong ba yun? No? O Baste, si Pulong ba yun o si Baste na sinabing gusto lang nila yung ulo ni PBBM at may mga vlogger nagsabi kasi bakla daw si ganito, ganyan. Huwag nyo nang gatungan, huwag na kayong makisakay. Tapos puro rin naman mga kasinungalingan. Okay? Gusto nyo ba na magiging Sodoma at Gomora ang ating bayan dahil sa mga kasalanan ng mga tao? This is me, Lidimin Canuto. Lahat ng aking mga masugid na viewers, magiging sanhi yan ng curse sa pagbigkas ninyo. This is me, Lidimin Canuto. Yung pagbigkas nyo na yan, no? Mawalang galang na, no? Kahit doon sa mga pagmumukha na nakita ko, yung mga nagmamalinis, alam niyo, itong sasabihin ko sa inyo i-shares ko lang ito sa inyo. Kanina nakatanggap ako ng tawag. No need to mention kung sino ito. Isa tong tawag ng grupo. And in-invite nila ako na bumalik ako sa Maynila. I said, I don't have the money. Wala, blah, blah, blah. No? And then, hindi ko na mi-mentionin ito Inopera nila ako na sila magpadala sa akin ng pamasahe. Sabi ko, hindi na. No? And then, ang dami kong reason hanggang anong gusto mo, pasundo ka namin ng chopper. So, biniro ko na lang, wag na, baka ihulog pa ako sa dagat. No? Ako naman wala naman akong kinatatakuan. Marunong naman akong lumangoy at kahit ihulog niyo ako sa dagat, nandoon naman mga butanting, kahit yung mga shark, kahit yung mga ano doon. O baka mamaya silibyatan pa ang mag-save sa akin, charot. Anyway, what I mean is, wag po kayong wag po kayong, yung bang, para sa iba, alam ko, nayayabangan kayo sa pagsasalita ko. Wala pa kasing sinasabi si Lidimin na, ako kasi pa nagsasalita, sabi ko, it's not my own understanding, pinamiminsahe. So, hindi ko mabibigkas yan kung hindi tayo binigyan ng karunungan ng nag-isang apo, right? So, hindi ako basta-basta nagsasalita. At kayo mismo mga viewers, hindi pa nangyayari, advance ko lang binibigay sa inyo. So, siguro naman hello, musta na? Hello, Sydney. Namiss kita, Sydney. Buisit ka. I miss you. Hoy, Sydney. Please lang, after nito, kapatid, mag-usap tayo. Ikaw, hindi mo ako tinawagan, mag-usap tayo nito, no? Basta si Sydney na ang maggaganyan-ganyan na, parang dinudurog ang puso ko dahil ito yung mga friendship na malalim na ang mga pinagsamahan. Alam mo yung, I miss you, Sydney. Na-miss ko yung pag natutulog ako, binubwisit mo ako. Namimiss ko yung pag natutulog ko, ginaganyan-ganyan yung tenga ko, yung mga paa ko. I miss you, okay?
Kumusta nga pala si tatay, okay? Anyway, mga mahal kong kapatid, kanina, so tinawagan ako, blah blah blah, etc. Sa totoo lang napaiyak, napatulo talaga ang luha ko kina nung ako'y tinawagan. Alam niyo kung bakit? Ito lang naman yung mga tao na nung nandyan ako sa Maynila, talagang nakikipagpukpukan ako ng misa, talagang kahit anong panlalait, kahit anong sinasabi, baliw, lahat, scammer, lahat. Pero lahat yung tiniis ko dahil alam ko darating ang panahon, kailanganin niyo ako. So, kanina, may tinawagan ako kanina, and then, mga kapatid kasi ito na inaayos na ko ng mga account sa ibang bansa. Inano ko naman sila, pinaliwanagan ko naman sila, pero wala akong ibang narinig sa kanila kundi puro panlalait. Lahat. Kaya kahit itong last talagang dalang-dala ako dahil lalo na pinagbintangan ako nung nagnakaw ako ng US dollar, hindi ko ginawa. Bagkus ako pang gumawa ng paraan. Mabuti na lang yung binigay sa akin ni Sultan. Hindi ko alam na nadala ko pala yun. At yun po talaga nag-save sa amin. Dahil may mga kapatid na kahit nagbabagandang loob ka, ikaw yung ipapasama nila, ikaw ipapamak nila, pero talagang ang apo ay gumagawa ng kapamaraanan. Talagang hindi kanya hayaan na mapahamak sa mga kamay ng mga taong ito. Okay? And then, to make the story short, kanina, tinawagan ako. Alam ko na hindi lang yung ating bansa ang nagkaroon ng kaguluhan dyan. This is Millie Dimin Canuto. Lahat po na nangyaring mga kaguluhan na yan, lahat po ng may kinalaman sa pagtaas ng langis, lahat po na yan. Yung kaguluhan ng politiko natin, lahat po yan, ang ugat niyan ay yung pagiging sakin nila sa kapangyarihan, sa posisyon at sa mga tagong yaman. To make the story short, kanina tinawagan ako related ito sa may international na usapin at sinabihan ako na Lidimin, malalaki kasing grupo na ito, tinawagan ako kanina at saka sinabi talaga sa akin na naalala namin lahat yung sinasabi mo dahil dahil nagulat sila no na nag-ano sila ng bangko at talagang sinabi daw talaga sa kanila na may binanggit ang bangko sa kanila, tapos ang naalala lang nila ang time na yun ay ako ang nagbanggit sa kanila. So to make the story short, mas nakita ko, ito yung sinasabi ko sa inyo na the more na nagkakagulo-gulo kayo dahil sa mga kayamanan na yan, sa posisyon na yan, the more na lalabas ang katotohanan. So kanina, sinabihan ako kanina na tama lahat ang sinabi mo dahil sila mismo ang pumasok sa bangko, hinanap sa kanila yung ganito, wala daw silang ibang naalala kundi ako. Kaya gusto lang akong bumalik sa Manila, pero uulitin ko ha, hindi ko naman sinasarado yung pintuan. Bubuksan ko pa nga ang bintana para sa inyo, pero kung ganyan lang naman po ang makikita ko sa inyo na wala akong ibang nakikita sa inyong lahat, kung hindi gusto ninyo ang mga sarili ninyong itaas ninyo, ako, masakit sa akin na makita ko mga kababayan natin na nahihirapan na, pero hindi rin po ako maaring maglabag sa anumang programa na nakasistema na po, no? Kahit po sa kapatid na nila Sultan Hadjula Aminasan, alam nila yan na
Meron pang nag-aalok sa akin ng pera. O bakit kailangan mo magtiis sa hirap? Di ba sinasabihan ka ng scammer dahil ganito, ganyan? Sinasabihan kang patay gutom, sinasabihan kang ganito. Maraming nag-offer sa akin ng pera. Huwag mo nang anuhin yan sila, Sultan. Huwag mo nang isipin, pero ang katotohanan na magpapalaya sa atin lahat. So, hindi po natin kayang ipagpalit ang katotohanan ng dahil lang sa pera. Kasi ang tunay na makapagginawa sa atin ay hindi po yung mga kayamanan na yan. Kung hindi, yun yung katotohanan. Ang sabi nga, unahin hanapin ang katotohanan at unahin hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran ng Diyos upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Nagiging emotional lang po ako, ipagpasensya ninyo dahil kumbaga kanina ang pagtawag sa akin, parang nabigyan ng hustisya lahat. Kumbaga parang whatever happens, wala na akong pananagutan para sa mga tao kasi nasabi ko na eh. Tapos, wala pa rin ako ibang nakita kung hindi. Gusto nila sila yung sabay ng mga tao, which is hindi dapat ganun. Kaya kahit maraming nangaaway kalidimin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kahit maraming mga grupo ng espiritual na talagang battle to battle yan, pero nagpapasalamat ako sa kalakasang physical, mental, higit sa lahat kalakasang spiritual na ipinagkaloob ng Diyos sa akin at kayo na mga tumutulong sa akin. Sobra. Hindi ko makakayanan yung mission kung wala yung mga tulong ninyo. Sobra talaga na halos magmamakalimos ako sa mga tao. Sabi ko nga kanina, kahit ibigay ko pa yung gusto ninyo, kahit ibigay ko pa yung mga dokumento kasi minsan na nilang nakita sa akin yan, pero wala rin akong magagawa kasi lahat yan nakaprograma, nakasistema na po lahat yan. Kahit ibigay ko pa ang mga dokumento, kahit yun yung sinasabi na kahit agawin nyo pa yun sa akin, kahit pasukin nyo pa yung bahay ko para kunin lahat ang dokumento. Ang banal na espiritu po ang magdidikta. This is Milady Ganuto. Wala pong ibang magbubukas. Maging ako, hindi po ako kung hindi sa pamamagitan pa rin po ng kapangyarihan at banal na espiritu ng Diyos. Kung sino man ang luklukan niya para matupad ang nais ng katastasan, hindi po para sa gusto lang ng tao. Kaya yung mga politiko na yan na nag-aaway-away kayo dahil sa kayamanan at kasakiman ng inyong mga kapangyarihan. Bushira pora hila murugtay shito. Dayara wol ay hila mukuro bukas shito. Day hila wol shito. Lahat kayo, hindi ito nanggagaling sa akin. Lahat ng mga naghahangad ng pansarili nilang kapakanan, yung sharapoy lang sa nabuk na iyan sa tayo. Yun siya ay mo. Ipagpaumanin ninyo kung ako'y naging emotional dahil kanina yung pagtawag sa akin, sobra. Kumbaga, naramdaman ko na ang hustisya ay iiral talaga sa ating lahat. Iiral sa bayang ito ang hustisya para sa ating lahat. Kaya kung kayo nakaranas kayo ng kahirapan, na parang pakiramdam ninyo, parang dinaganan kayo ng parang ginawa kayo ng sandwich ng langit at lupa. Sinabi ko na sa inyo,
Panghawakan ninyo ang pangako ng Diyos sa atin. Magpakatibay kayo dahil darating ang tamang panahon in God perfect time. Ako po, hindi po ako basta-basta nagbibigkas sa inyong pag wala pinamimensahe. Kaya kahit ilang ulit tayo magbangayan, sasabihin ninyong may release, even the QFS, ay, Lidimit Canuto declare, even the QFS na yan, nasasabihin, nandito na yung makinarya, nandito, this is me, Lidimit Canuto. Wala pong release na mangyayari. Hindi po ang kagustuhan ng tao ang masusunod, kung hindi ang Apo ang nagtakda, siya rin ang magpangyari sa lahat ng bagay. Naintindihan niyo ako? So, marami kaya napansin niyo, madalang akong nag-FB live dahil meron akong pinaghahandaan. As in talagang pinaghahandaan yan. So, bukas, kanina, ilang grupo ito kaganina tumawag sa akin. Hindi ko yun in-expect talaga, sobra. Pero, masaya ako dahil yung iyak ko ay iyak ng saya. Alam niyo kung bakit? Para sa akin, ang mabigyan ng kataas-taas ang kapurihan ay ang nagsugo sa inyong abang lingkod, hindi po para sa akin. Ibig sabihin, tunay na Diyos ang nagsugo sa akin. Hindi ko gawa-gawa yan. Hindi yan para magpasikat sa inyo. Hindi yan para sasabihin maraming life, maraming views. Nangangahulugan lang na tunay na Diyos ang pinaglilingkuran ng inyong abang lingkod. Hindi yung sarili ko ang mabigyan ng kapurihan ninyo. Kaya kanina, nung tinawagan ako, totoo pala lahat ang sinasabi mo sa amin noon. Hindi kami nakinig sa'yo. Alam niyo, naramdaman ko yung puso ko parang sobra. Kaya ako, nang salita man ako sa inyo ng mga bagay, na tulad ng walang release, lalahatin ko, wala akong ititira. Lahat ng mga may kinalaman sa mga global asset accounts na yan, lahat po ng mga gold bullion certificate na yan, all of that is nothing. Wala po yan. Naiintindihan ko ngayon kung bakit ginawa DDFEM Senior yan to protect the asset, no? At nandun na rin syempre yung kanyang, maproteksyonan din yung kanyang interest. Pero, naintindihan ko na ngayon dahil to protect the asset of our nation, no? So, I remember nung sinabihan niya ako na in the right time, mauunawaan mo at maintindihan mo kung bakit ko nagawa yon. So, siguro naman napatunayan ko sa inyo yan. Walang release. Kaya yung about sa huhulihin, marami pa pong huhulihin. Pero ang sa akin lang, itong mga sindikato na sa Central Bank, sila dapat ang unang huhulihin. Dahil itong mga kapatid na katulad ng ARCOM, sila Kipti Villar, that is only the part of the branches sa mga bagay na umiikot. Not only Kipti Villar group, marami yan sila. Bakit walang release, no? Itinago ko yung dokumento na malinaw ang sinabi dyan. Malinaw ang sinabi ni Spiritual Wonder Boy dyan. Ang sino man ang mag-claim ng accounts under his name,
kailangan maipresenta mismo ang DNA ni Spiritual Wonder Boy dahil yon ang babasihan ng DNA sa nagsubmit. Kaya kung maririnig ninyo, ang daming mga trying hard copycat na napatunayan daw ko no, na sila ay may DNA ng ganito, ng ganon, ng ganito, ng ganon. No? Pero yung pinakaugat, hindi nila na tumbok. Sinasabi ko ito sa inyo, hindi para sabihin sa inyo na, kasi ako ito eh. No, kung hindi, walang ibang mabigyan ng pinakamataas na kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian, kundi ang nag-iisang Apo. Hindi yung sarili ko. Iintindihan niyo ako? Ako naging emotional ako ngayon dahil itong mga nangyayari sa politika natin, kung totoosin, isa lang din naman ang puno nila eh. No? Isa lang din naman ang puno nila. No? Alam nyo ba na si Pangulong Duterte, loyalista yan yung kanyang mga loyalista talaga mga Marcos yan, kung totoosin. Pero dahil sa mga paghahangad ng bawat isa ng kapangyarihan at mga kayamanan, sila ay nag-aaway. So this is me, Lidimit Caruto. Abangan ninyo itong sinasabi ko. Ang mga siblings na Duterte na yan, kayo mismo, itaga ninyo sa araw nito, sa oras nito, lahat ng mga followers ko. Kayong magkakapatid na Duterte, the family Duterte, except doon sa mga Duterte na hindi na belong sa politics, no? Ito lang sila. Kayo mismo ang maghahayag sa inyong mga sarili, sa inyong mga sariling gawa at salita. Kayo mismo ang magtutuldok sa inyong mga sarili, even the part of BPBBM, no? Wala akong kinakampihan dyan. Even the part of PBBM at sa mga taong nasa paligid nila. This is me, Lidimit Caruto. Lahat ng ugat ng kasinungalingan ninyo, kayo mismo ang maghahayag sa inyong mga sariling bibig, sa inyong mga sariling salita at sariling inyong gawa. Kayo mismo ang magpapahamak sa inyong mga sarili, hindi ibang tao. Ha? Kasi kung tutusin, well, nagpasalamat na rin ako sa Panginoon. No? At anyway, yung regarding sa sinabi kong OCT 779, Lidimit Caruto declared, the OCT 779 is not the part of the torrent system. OCT 779, yan po ay ginawa ni FEM Senior to protect, one of the strategy of FEM Senior to protect the asset of our country. Yung OCT 779 na yan. Hindi ako abogado pero kaya kong i-explain yan. Because even the 779 ay hindi po yan nakaklaim. Alam nyo ba kung bakit may court order ang sovereign court that itong si FEM ay tinanggalan na siya ng tinatawag na authority. No? Si FEM Senior, tinanggalan siya ng authority. At nakalagay sa sovereign court, the verdict of sovereign court, walang sino mang third party ang pwedeng mag-claim na may kinalaman po sa mga asset na yan. Kaya, what is the purpose of all organizations belong doon sa hawak nila sa may mga gold bullion certificate, even the sovereign court? Baliwanag po ang actually i-post ko ito eh. And that is not my own understanding. Hindi po yan fabricated, hindi po yan gawa sa rikto. Okay? Na nakasaad doon sa Sovereign Court verdict, si FEM Senior ay tinanggalan po siya ng authority. So, kung ang inyong mga pinanghawakan ay may pirma ni FEM, for what? Ano ang magiging outcome? Ano ang magiging ending nito? Na mismo nga si FEM ay tinanggalan siya ng authority. At nakalagay po sa Sovereign Court decision, walang sino man ang pwedeng mag-claim ng third party
sa ngalan ng kalakaran ng global asset na yan. So, anong saysay ng mga gold bullion certificate na hawak ninyo? Kaya kaganina nung tumawag sa akin, kaya naging emotional ako ngayon sa inyo. Bakit? Isang patunay lang na ang sinasabi ko ay totoo. Pero dahil ang tao is sees to believe, mas paniniwalaan nila siguro yung mga nakakurbata, no? Nakasuot ng mga alahas, magaling mag-English, no? Maraming mga, kung ano naman pinagtatayo ng mga grupo dyan. So, hindi naniwala. But katulad ng sinasabi ko, kahit ibigay ko yung dokumento, kapag hindi ka lulukuban ng banal na espiritu ng Diyos at igaguide ka, wala ring mangyayari. Kaya yun yung tunay na karunungan. Yun ang tunay na kayamanan sa pagkagayon. Ang kayamanang espiritual, ang karunungan na ipagkaloob sa iyo ng kataas-taasan. Hindi ninyo mananakaw yan. Naiintindihan ninyo ako? So far, katulad ng sinasabi ko sa inyo, magpakatibay kayo. No? Magpakatibay kayo, magpakatatag kayo. Do not look at me being lidimin. No? Ang pinamiminsahe sa atin, ang panghawakan ninyo ang pangako ng Apo, hindi ko pangako. Ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kasi lahat ng mga pangyayaring kaguluhan sa atin ngayon, that is the process, no? Kung papaano natin paninindigan ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa Panginoon. At ako mismo nagsasabi, di ba, hindi ko kayo maililigtas. Sa ngayon, sa mga nanampalataya at nagtitiwala, well, kasi ang karunungan na ipagkakaloob sa atin ng kataas-taasan, higit pa sa 10 hari na manggagawa. Kaya tingnan mo, kahit anong galing nilang mag-English, kahit anong galing ang mga pinag-aralan nila, pero nagiging sanhi pa ito na sila mismo ay hindi magkakaintindihan, no? Kaya ang karunungan na nanggagaling sa kay Apo, higit pa sa 10 hari na manggagawa, higit pa sa salapi na manggagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin lahat ng ating kapahamakan dahil makakapaghanda tayo. Naiintindihan niyo ako? Huwag kayong magagalit sa akin. The OCT 779, that is not the real, that is not the real land title of our nation. Hindi po ang 779. Sorry because the OCT 779 is produkto ng dokumento na ginawa ni FEM. Senior. Okay? And this is Lily Dimid Canoto. Bakit alam ko yan? Ako lang naman po ang nakapasok sa isang underground. Na yung underground na yan ay kinatatakutan yan ng mismo ang mga opisyal ng korte. Takot silang pumasok sa underground na yan. Nandoon po yung dokumento na kung saan. Talaga lang. Sige, mag-away lang kayo dyan. Alam nyo ba, mga taga-LRA, makinig kayo. Kung wala ang torrent system, dapat wala kayo dyan, right? Kaya kahit anong saksak bunot ang ginagawa ninyong pangsisindikato dyan, na lalo pat ang mga tunay na may karapatan ng mga indigenous people ay tinatarantado nyo, talagang tinatarantado ninyo. Dahil kung sino yung may mga tunay na lehitimo, at ito lang din ang paalala ko sa mga indigenous people, ang mga chieftain. Tama ba ka-pronounce ko? Chieftain, whatever, basta may tin. Bisaya no? Ay, maliwanag kasi doon, hindi nyo pag-aari ang lupa. Kaya nga, chieftain, tayo po ay keeper, no? Tinawag lang siyang chieftain dahil nga doon sa lupa ang binabantayan, pinangangasiwaan, pinangangalagaan. Pero hindi po nangangahulugan na kayo po ang may-ari ng lupa. Wag nating sabihin na tayo ang may-ari ng lupa. Karapatan sa lupa. Binigyan tayo ng karapatan para sa lupa na yan para pangasiwaan.
Hindi puro bakit pag namatay ang tao sa lupa, sa likabok mo mabalik? Isipin nyo naman yan, tapos sasabihin nyo, tayo may-ari ng lupa. Ang pangangasiwa po ang ipinagkaloob sa atin, ang ipinagkatiwala sa atin ng Ama. Kaya nga shiftin mga keepers, yung kahit sa anumang larangan ng commodities, kaya lahat ng mga keepers na may kinalaman sa mga tagong yaman, alalahanin ninyo biblically speaking, darating ang panahon, mga ginto, pilak, no, pati pira ay hindi na papapakinabangan, kasi gulong-gulong nyo yan. But it doesn't mean that katumbas niyan is QFS, cashless. Cashless nga siya, pero no need to mga itim-itim na yun ko, mga katarantaduhan ang mga ginagawa. Cashless siya, pero hindi yun yung programang ngayon na kailangan mo talaga may itim ka kasi na para ganito. Huwag kayong gumawa ng sarili ninyong hakbang. Lahat po yan nakaprograma. Kaya nga, for implementations, dahil nga po nakaprograma na yan. Okay? Ano yan? Na-supersede. Alam mo, Jennifer Kadungong, yung sasabihin mo sa akin, na-supersede na po lahat ng mga account niyan ng Holy Father. Yun naman pala no? Kaya ako personally, well, kung sino ang pinagkalooban, kung sino yung luklukan gagamitin ng Diyos, we happy naman kung sino siya. No? Dahil, ano ba't ginagawa natin to? Kasi ako ginagawa ko ito to glorify and honor to our Almighty Creator. Hindi po para maging, si Lidimin pala talaga ang legit. Hindi Kaya nga, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At huwag ninyo akong batikusin regarding dyan. Kaya nga, purihin ang nagsugo. That is singular. Nag-iisang apo. Hindi ang mga, sinabi ko bang purihin ang nagsugo, hindi si Lidimin na sinugo. Kung hindi ang mga, ibig sabihin plural, marami. Kasi in Bible verse, ang sino man, just take note ang sino man ang magtagumpay ay gagawing haligi ng kanyang kaharian. So, baliwanag din yan nakasabi dyan, lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasalain pa. So, tayo na mga gumaganap, sana wag nating abusuhin. Wag nating ipagpalagay ang ating mga sarili na tayo, kumbaga parang pinakabarunong na sa lahat. Ako, just like for example, G-Zion, hindi po para ipahamak kayo, kinukurik natin yan kasi nakasistema nga po, walang G-Zion. One Zion. Okay? Yung programa, naka-intact. Naka-intact siya para sa mga project ng ganito, sa mga dapat gagawin, pero huwag natin palitan ng pangalan kasi po walang G-Zion sa One Zion po meron. At hindi nyo po pwedeng sabihin sa akin na tawag nito, hindi naman nagbabago yung ginto pa rin. Oo nga. Pero yung programa na ISO 20023, under pa rin naman po kay Spiritual Wonder Boy. Alam nyo ba yon? O ngayon, binibigay ko na nga sa inyo ang tip. Maliwanag ang sinabi. Actually, whatever the names, no? Kaya nga sinasabi dito no? Lahat, kasi ako na nga nagsasabi Even the Lolo Taglian, Aguila, Tutpik, Tigay, Dato, Malino, Tupas, Tiago, Rubenian, mga Rizalista, mga Munkadyan, 72 spiritual division na yan. Lahat po ng mga yan, mga keepers, mga Dila Concepcion, mga Dila Serna, lahat po yan. Puro po yan sila mga keepers. Ang tanong, sinong nagbigay sa kanila ng authority? Alam ninyo, ito kaya nga, isi-shortcut ko, sana mabigyan ko ng liwanag sa inyo. Kung pag-uusapan na si Jesus Christ ang babalik, kung ano man in-expect niyo yung mukha ni Jesus Christ noon, na yun pa rin ang babalik, hindi Dahil ang tunay na mga nakakilala talaga sa Kanya, alam ang salita. Hindi yung physical. Katulad ko, sinasabi ko sa inyo, paano nyo ako makilala? Paano nyo makilala si Lidimin?
Paano nyo makilala na bilang ako ay isang legitimate? Kung maghalimbawa, magmaskara man ako, parang si FEM Senior, nung nagkita kami, paano ko makilala siya na siya yan kahit magsuot siya ng maskara? Ah, alam niyo sa totoo lang, maniwala kayo sa akin sa hindi. Dapat alamin niyo sa mga sarili niyo yan. Sinabi ko na ba yan sa inyo, yung mga pinili, magta-transform po talaga yan. Maniwala kayo sa akin sa hindi, magta-transform po yan. Sa oras ng implementation, kaya yung manggaw-ngaw dyan na implementation na ng global wealth, hoy, pag-sure kayo dyan. Pag-sure kayo, no? Nililin lang nyo talagang ating mga kapatid. Ang tunay na implementation is not all about the money. Ito po ay may kinalaman din po sa lahat ng mga spiritual. Naintindihan niyo ako? Sa iyong diwa. O, ayan, Jennifer Nakadungog. May kanya, parang ako ba, no? Kayo ba tanungin ko? If ever na magsuot ako ng maskara, mag-disguise ako, paano nyo makilala si Lidimin? Ay, si Lidimin yan eh, no? Na kahit anong disguise, kahit mag-deny pa ako sa inyo, paano nyo ba ako makilala? Yan ang tanong na dapat kayo sa inyong mga sarili. Dahil kung ako tatanungin ninyo, halimbawa, si Alma Gansan, okay, sabihin man natin siya, baliktarin naman natin. Siya ay nagsuot ng maskara, no? Bukod sa nagsuot siya ng maskara, balot na balot pa siya ng damit, no? Mawalang galang sa mga kapatid ng Muslim, kahit yung magsuot pa siya yung parang ng Muslim. Paano ko siya makilala? Si Alma Gansan ito. Meron po akong palatandaan yan. Okay? Kahit baguhin pa niya ang boses niya, meron ako magiging palatandaan. Yun po ang isa sa dahilan kung bakit nung bumisita si FEM sa akin, kahit nagmaskara siya, alam kong siya yon dahil lang sa isang bagay. Kaya dapat alamin nyo yan sa mga sarili ninyo. Naintindihan ninyo ako? Tapos, mag-aano kayo ng implementation sa mga sarili nyo nga, hindi nyo kilala. Kilalanin nyo muna mga sarili nyo. Good afternoon kay Ate Jim, through your words po sa sa salita mo po, makilala ka namin. Okay, thank you so much, kapatid na Ate Jane. Paano yon? May mga trying hard copycat. May mga trying hard copycat. Tama? Naintindihan ko po kayo. Maraming salamat sa pagmamagitan ng kanyang salita. Paano yan? Maraming mga trying hard copycat. Paano nyo ako makilala kung halimbawa man? Hala! Alalahanin ninyo ang boses nagagaya. Paano nyo ba ako makilala? Pag halimbawa mag-transform ako, paano nyo ako makilala? Ay, si Lidimin yan. Aben, kaya yun ang dapat ninyong alamin sa inyong mga sarili. Paano ba halimbawa ako, paano nyo ako makilala? Kasi kayo, makilala ko kayo. Ay, number one, makikilala ko kayo. Ito, no joke to ha. Ito si ganito, kahit hindi ako ito si ganito. Isang salita ko lang nito, talagang pag meron, hindi ako tatangin, si ganito, kahit hindi ako nagsasalita, tumutulong to. Yan. Pero, aside from nun, ako yashuta po, hilafo ka na yizad po. Kita nyo habang nagsasalita ko. Shukara lang para yan sana, labora yan sana. Ayan na, magpaparamdam talaga sila. Okay? Okay. Ito ha, mga Duterte, no, sa mga siblings ng Duterte ng ex-President Rodrigo Roa Duterte, no? Tama na. Okay? Tama na po, no? Hindi po, alam niyo si Hitler, kahit anong tapang nun, kahit maraming napatay nun, dumating pa rin sa point na siya mismo ay nagpakamatay. Alam niyo ba si Hitler? Ay hindi po siya namatay dahil sa digmaan. Nagpakamatay mismo si Hitler. Sa kabila po ng tapang atao niya. Sa kabila po ng marami siyang napatay.
Pero, bakit siya nagpakamatay? Talagang nagpakamatay si Hitler. Alam nyo ba yon? Kaya mayroon tayong tinatawag na golden gun. Alam nyo ba, mga nagko-commodities, bakit may tinatawag tayong golden gun? Dahil yung baril ni Hitler, no? Na sa dami ng napatay nun, yun ang ginamit niya mismo para magpakamatay siya. Kaya po tinawag yan ng golden gun. Naintindihan niyo ko? Okay. Hingi ako ng kaalaman kay Apo at kaunawaan. Maraming salamat, kapatid na Gail. I'm so sorry talaga ako, naging emotional ako. Luha po yan ng kasiyahan. Luha po yan ng ako'y nagagalak dahil actually, hindi ko talaga in-expect na tawagan nila ako kanina. Isa lang ba sasabi ko? Ang kalooban ng Apo ang masusunod. Naintindihan niyo ko? Kung ang mga salita mo ay ang nasa diwa ko. Jennifer Kadungog, uulitin ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At sa lahat ng mga gumaganap ng mga spiritual at spiritual kono, always remember my word. My word na pinapamiminsahe. Pati po ang mga gumaganap ng spiritual. Lahat po ay bubunutin po yan. Marami kayong mabalitaan ng mga grupo at leader ng spiritual na sila po talaga ay sabihin ko na sa inyo na bago ang kanilang kamatayan ay maihayag muna ang kanilang mga sarili. This is Milidimin Canuto. Itong taon na ito, this is the new beginning of tinatawag na the wind of change. Ulitin ko. Itong taon na ito this is the beginning of the new or the wind of change. Okay? Dahil itong taon na ito ay maraming bubunutin maging sa mga gumaganap ng mga spiritual, no? Sa mga sikta ng simbahan, maging sa ating pamahalaan, nakita nyo naman, kahit mga leader ng simbahan, nakita nyo naman, di ba? So, teka lang muna. Sandali. May kasi, shita for a hira lavra iya sakra lavora iya zada daira wontay shika lavra iya zada ida for Ops, sandali lang. Meron lang daw bibisita sa atin dito sa ating bansa. Ops! Hindi si Donald Trump. Hindi si Donald Trump ang bibisita sa atin dito. Merong isang leader ng isang bansa ito na sikat na bansa. Bibisita sa atin at purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo sapagkat kahit papaano ay makakatulong to sa atin. No? Yan ay gagamitin ng Apo para sa atin lahat. Kaya lang, hoy! No, tigilan niyo muna ang ating mahal na pangalan na PBBM. At anyway, get well soon. Yun lang ang masabi ko. Take your time. Yun lang masasabi ko. No? And God bless. Yun lang din masasabi ko. Okay. Holy Spirit magsabi na ikaw yan kahit magbago ka pa ng anyo. Yes. And thank you so much kay Madam Claret. I'm so sorry talaga kung naging emotional ako dahil kanina sa init ng panahon dahil sobra talaga nag-enjoy ako na sabi ko, Ama, thank you so much sa blessings mo na naghahanda ako, pinaghahandaan ko yan na ganito kahit basta ang pinaka the best doon ay magkaroon tayo ng peace of mind. Yun po kasi aanin natin ang mga kayamanan sa mundo na yan kung yan din lang naman ang magiging sanhi upang mapahamak ang ating mga kaluluwa. So much better na yung neutral lang and then we have a peace of mind and above all to glorify and honor to our Almighty Creator. Yun lang yun. Okay? Ang huling sinugo ng ating Ama na nasa langit ay ang minsahirong operyo. Well, katulad ng sinasabi ko, hindi mo pa rin ako nakuha, Jennifer Kadungog. Whatsoever, may kanya-kanya tayong panindigan, paniniwala, basta si Lidimin,
ginawa ko ito to glorify and honor to our Almighty Creator. Whatever it is, the most important is to glorify and honor to our Almighty Creator. Not being a legitimate, not being kung sino man mga spiritual dyan. Kasi nanotice ko lang, no? Na yung mga leader, actually mga sikat na leader ng mga spiritual to, pero nagiging sila yung sinasamba ng tao. Sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Pero yung mga naatasan na ang sinasamba ng mga tao at ang yung namang mga nilalang na ito ay sila rin naman, sorry for my words ha, gisamantala din nila na sila ay siguro habang pinaglampakan sila, sinisigaw ang pangalan nila, nagpakalunod na rin, no? Sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? So, ganun. Kasi alam nyo, sa totoo lang, parang si ano ba? Para bang si King Solomon. Alam natin si King Solomon na talagang binigyan siya ng wisdom, binigyan siya talaga ng alam niyo yun, kahit binigyan na siya ng wisdom, no, ay dumating pa rin talaga sa point na ang Diyos ay nagalit sa kanya. Alam niyo kung bakit? Nalunod nakalimot din. Kaya kung may binigay sa atin ng Diyos, may limitasyon. Kaya wag natin abusuhin. Naintindihan niyo ko? Mga self-centered po, ma'am. Okay. Kapag strong faith in God, He will guide us. Okay. Maraming salamat. Virgin Pilayo, na-miss kita, no? Na-miss kita, kapatid. At thank you so much nga pala dahil alam mo ba yung nirekomenda mo sa akin. Ayun din ang nire-recommenda natin kasi ako mismo nagte-take noon So, malaking tulong siya sa health. Thank you so much, no? Kapatid na Virgin Pilayo. I miss you, no, kapatid. Okay. Sa pagkakataon na ito, uulitin ko, kahit anong mga machine ang ipadala ninyo dito, hindi po yan part ng implementation. Ako na po nagsasabi sa inyo. Alam nyo ba na ang QFS binigyan lang yan sila na hanggang November 2026? Dahil kapag lagot kayo, pag hindi nyo makumply yan, kaya nga sino nakatanggap dito ng mga email, regarding sa QFS na yan, di ba? Hinihingian sila ng new ownership. Oh my God! Lagot kayo! Okay? Nako, sa mga nakatanggap, alam nyo yan, maliwanag ang message doon, di ba? And that is not my own understanding, okay? Hindi ko gawa-gawa yan. Talaga lang naman. Ay, nako. But anyway, maraming salamat po. At hello kay Bing Bautista, ayan kay Virgin Pilayo, Amber Sunrise, kay Mila, Galang, kay Manishir, ma'am, wala ko nakatanggap. Okay, iano mo sa akin, abot ko, asa to kong logbook, nandun lahat ang mga email ninyo. Regarding yon sa update sa XRP, XLM, lahat ng mga cryptocurrencies, lahat ng mga tradings, kahit yung QFS, kasama yan doon, mga NeoThink nila, mga System 177 nila, lahat yan, kumpleto Ricardo yan, parang magic sarap yan. Lahat doon, makikita ninyo. Kaya di ba hinanapan sila ng new ownership, lagot kayo. Yes, strong faith, kapatid. Maraming manlalamig pagdating ng pinakamalaking pagsubok. Yes. Okay, so maraming salamat po sa inyo. And sana sa pagkakataon na ito, na ipahayag, na iminsahe na natin dapat minsahe. Kaya doon sa magkapatid na Duterte, no, ay kahit magsama, ipunin nyo na lahat ang mga pinakamagagaling na mga abogado ng mga nag-aral sa Harvard University, sa mga international na mga university na yan, na mga sikat na mga university na yan. Kahit pagsamasamahin nyo yan, hindi pa rin ang kalooban ng taong masusunod, kalooban pa rin ng kataas-taasan. Naintindihan ninyo ako? So just wait for a while. Okay, no? Okay? So, ganyan. So, alam ninyo, ako talagang, habang nakakarinig ako ng mga kaguluhan, maging itong mga nangyayari sa mga natural,
mga natural na mga pangyayari natin, just like may kinalaman sa ating nature, is mas lalong nakikita ko yung liwanag. Okay? No, si Lucifer ang nagbago sa totoong pangalan ng Ama na nasa langit. Alam mo, kapatid na Jennifer Kadungog, always remember these words from the Holy Bible. Mabuti o masama, pinahihintunutan ng Ama. Just imagine, why? Sa pamamagitan yan, mas makilala ng Ama kung sino talaga ang para sa Kanya. Naintindihan niyo ako? Opo, ma'am, dati mo po sinasabi sa amin na ang ISO ay binigyan na lang ng time frame to renew until November 20. Kaya KFS SRP dapat nila hanapin kung sino mag-approve for renewal po ng ISO. Yes! Kasi, di ba, kapatid na Jean, maliwanag. Kaya doon sa mga nagsasabing release, huwag kayong magagalit sa akin. Okay? Hindi po yan para i-look down kayo. Itinatama po natin yan. Even the OCT 779. Okay? Because the OCT 779, that is the strategy of FEM Senior to protect the asset. Pero hindi po talaga yan siya. Kaya nga sabi niya, whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. What is the password? The password is blah blah blah. And aside from that, no, nakalala ko. Hello nga pala kay Master Yama. Master! No, tingnan mo Master, anong nangyari sa iyo dyan sa Maynila. But Master Yama is always welcome here in my house. Kasi hindi naman siya tinuring na iba eh. Okay? So, umalis naman si Master that we're in good terms naman. No? And sabi ko nga, humayo ka and whatever your destination is, I'm happy for being achievement, and whatever happens is you're welcome in my house, no. Hello Master Yama, no. Ganun lang kami ni Master. Alam na ni Master yung ugali ko. Ganun lang 2 years mahigit sa akin si Master ko. Alam na namin yung ugali ni Master, but yung mga naririnig ko ngayon against kay Master, alam nyo, kahit nagkakaroon kami ng mga misunderstanding ni Master, ako na po nagsasabi, wala pong katotohanan yon. Hindi po yon. Kilala namin si Master in terms of money. No? Kailangan ng tao ng pera, pero hindi naman ganun yung pasobra. Master, much better you go back here in Mindanao, especially here, kasi taga dito ka naman sa Jensan. Okay? So, much better, Master, umuwi ka dito sa atin. Okay? So, para kahit papaano is makapag-relax ka na rin. Okay? Mga kapatid, basahin natin ang Revelation kasi dyan talaga ang mga pagsubok na din natin maranasan kahit kailan mga nakahanda tayo at hihingi tayo ng karunungan sa Diyos Ama sa langit para makahanda tayo. Yes, kapatid, purido ng sugo, hindi ang mga sinugo. Release not money, but ang galit ni Apo ay ang release. Definitely. Kaya, itong mga nangyayari ngayon sa ating mga ano na ito, yung mga nasa ating pamahalaan, hoy, makinig kayo. Biblically speaking, malapit na, lalo na malapit na implementation, hahanapin ninyo ang inyong sariling kamatayan. Ngunit hindi nyo ito masusumpungan. Bagkos puot at galit, no? Ang mararanasan ninyo hanggat sa mag-akyatan kayo ng mga kabundok-bundukan, kahit anong ritual nyo doon. Hindi po yan galing sa akin, biblically speaking po yan. Nandyan po yan sa Book of Revelation. Baka akala ninyo, hindi ko gawa-gawa yan, ha? So, maraming salamat kay Virgin Pilayan. Maraming salamat sa inyo at sa pagkakataon nito, alam kong may magagawa ang Apo, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam kong may magagawa ang Apo kung tayo'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Apo, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
Iparanas mo sa amin ang iyong kadakilaan, hanggat ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan. At sa kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Purihin ka, Apo, ikaw ang Diyos mula noon, bukas at magpakailanman. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac. Emmanuel, Apo is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, Apo is with us, blessed Redeemer, living Word. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? Ano man ang binigkas ko ngayon, ano man ang aking mga mensahe, ay napinamimensahe sa atin lahat. Wala pong dagdag, walang labis, walang kulang. Hindi ko po masasambit sa inyo yan kung wala pong dikta sa akin ng banal na espiritu. Hindi po yan nababasa sa namang iluay. Yan po ang mga paalala ko sinunso. Have a blessed divine hope po sa inyong lahat. Thank you so much. Salvation comes from Jews, the Hebrews, Shemite, Israel, Jew from the tribe of Judah. Definitely. Kaya nga, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tama naman, kapatid na Jennifer. Kaya, Jennifer Cano, kaya nga sabi, di ba, biblically speaking, muling tatayo ang lahi at lipi ni Haring David from the Lion of Judah. Okay? So, maraming salamat po. Thank you much po. And thank you, salamat sa inyo ha, kanina ha. Talagang, talaga ko kanina. Hay, talaga lang. Kaya, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pakikinig, sa walang sawa ninyong pagsusubaybay, sa walang sawa po ninyong pagtulong. Maraming salamat at higit sa lahat sa inyong mga prayers. Thank you so much po. At masaya ako na naibahagi ko sa inyo yung mga nangyayari na yan. Alam ko, ramdam ko, sinabi ko naman sa inyo noon pa to habang nagkagulo is pabor sa akin, di ba? Noon ko pa yan sinasabi sa inyo. So, ganun lang. So, maraming salamat sa inyo. Have a blessed divine hope, everyone.